Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Historical 2016 Arbitral Award, hindi salita lamang, patunay ng karapatan ng Pilipinas sa EEZ nito. Nakiisa ang Department of National Defense sa paggunita ng ika-8 anibersaryo ng makasaysayang panalo ng Pilipinas sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration. Sa mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, sinabi ng kalihim na hindi basta biro-biro at basta salita lamang ang iginawad na 2016 Arbitral Award sa Pilipinas, na nagbasura sa malawakang claims ng China sa disputed waters sa Klawang WPS. Aniya, isinasapuso ng bawat miyembro ng DND ang arbitral ruling, lalo na ng mga tropang Pilipino na nagbabantay sa BRP Sierra Madre Outpost sa Ayungin Shoal, para masiguradong tanging ang mga Pilipino lamang ang makikinabang sa likas na yaman sa mga karagatan sa WPS, na magagamit ng mga susunod na henerasyon. Ang arbitral ruling din aniya ang huhubog sa kinabukasan ng ating bansa, at ito ang rason kung bakit hindi dapat itong ituring na isang piraso ng papel lamang. Kaugnay nito, tiniyak ng DND chief na kanilang ipagpapatuloy na protektahan ang teritoryo at sovereign rights ng ating bansa, upang makinabang dito ang Republika ng Pilipinas at hindi ang ibang bansa. Samantala, Attorney Harry Roque, handang humarap sa pagdinig ng Senado, ukol sa illegal na pogo ops. Handang humarap si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque sa Senado, kaugnay ng illegal pogo operations. Ito'y matapos na idawit ang kanyang pangalan ni PAGCOR Chair Alejandro Tenco, at ikanta ang kanyang paglalabi umano para sa lisensya ng sinalakay na pogo hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon kay Roque, dadalo siya sa hearing bilang tugon sa pahayag ni Senate President Chis Escudero, na kailangan siyang humarap sa Senado. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.